Hello? Hello po, Papa Jack. Hi, Congrats. good morning. Thank you very much. I Good know, I know. morning. Yes, I know I am famous awardee. I know, thank you very much. Yes, Tama na, nag-cringe na ako. Ay, nako. Anyways, what's your name? This is Marik. Ano po? Marik, M-A-R-I-C. M-A-R-I-C. Marik. Yes po. So parang Maricar, tinanggalan mo ng AR. Hindi naman po. Hindi yung spelling. Screen name. Yung spelling, di ba? Parang Marik. AR na lang, Maricar na. Tama ba? Yes, yes po. Pero hindi ka na Maricar. Hindi po. Kasi nakakatawa yun kung yun ang pangalan mo tapos yan yung screen name mo no? Nag-screen name ka pa, di ba? Ilan taon ka na, Marik? 28 years old. Nakakatuwa, may mga 20s tayong caller. Asa ka ngayon? Valenzuela City. Valenzuela. Anyways, I have to confirm this sa iyo. Because you're 20s, I have to ask you this. Kilala mo kung paano ako magpayo? Yes, yes po. Okay, good. Kasi sometimes, huwag kayong magagalit sa akin na yung generation ninyo medyo sensitibo sa payo ko eh. Kasi yung paraan ko ng pagpapayo, di ba? I'm mostly unfiltered, obnoxiously honest ako, tsaka, di ba? So, Yes. di ba, medyo relentless ako. So, okay ka? Yes po. Tsaka magkasing age naman tayo, 26 lang ako eh. Anyways, Marik, welcome to the show. And may asawa ka na? No po. Single mom. Ilan na anak mo? Two kids. Ilan taon yung panganay mo? 4 years old and 1 year old. Same father? Yes, yes po. Okay. 1 year old pa lang yung bunso mo, ba't kakahiwalay nyo lang? Yan nga po. Kailan? Alin po? Sorry. Kailan kayo naghiwalay? 1 year na din po habang pinagbubuntis ko yung bunso ko. Alam niya nabuntis ka niya, naghiwalay pa rin kayo. Yes po. Ano dahilan ng paghiwalay niyo? Ito po. Actually po, yung reason talaga is ako na po yung talagang umayaw. Kasi before, sa panganay namin, hindi po talaga. As in, grabe talaga yung kapit ko sa kanya kahit hindi ko naman sinasabing lahat. Sobrang sama po na ugali niya. Lahat na ng masasakit na salita na naririnig nyo. Lahat yun. Teka lang, Marik, ano yung narinig ko? Are you watching the live while talking to me? No po. Ano yung narinig ko, ma'am? Sorry. Yung sa laptop ko kasi I'm still working. Sorry. Okay lang. Let's work. Kasi akala ko lang. Sige, go ahead, ma'am. Opo. Hininaan ko na po. Thank you. Grabe po kasi yung pagiging verbal abuse niya. Lahat na ng masasakit na salita na alam nyo, lahat yun na-receive ko. And despite of that, nagstay ako kahit na sabi nung iba na hiwalayan ko na, kahit sabi nung mama niya na hiwalayan ko na yung anak nila kasi sila mismo nakikita nila kung gaano ko pagsalitaan nung anak nila. And ayun, kasi actually hindi talaga dapat mayroon pang first baby, nakunan ako. Siya din naman yung father. Doon pa kami nakatara sa kanila. So, ewan ko, sobrang lungkot ko nun. So, nagpray ako ng isang anak pa. So, nabuo yung panganay ko.
And then, yun tuloy pa din. Naalala kong sinabi niya nung buntis ako dun sa panganay ko. Nagsasama lang kami kasi buntis ako, ganyan. Doon kami nakatira sa kanila. So, ako naman, walang magawa kasi buntis ako. Though working pa din naman ako noon, work from home pa din. Hanggang sa nanganak ako, same pa din yung trato niya sa akin. Hanggang sa naglakas loob ako talaga na kahit 3 months kasi ako na walang work. Sabi niya sa akin, wala na ngang trabaho, wala pang ginagawa. So, parang sa akin, Anong work niya CS nun? ako, sa BPO pa din. Kaso, on-site na ako nun kasi, hindi na ganun ka-pandemic. Hindi siya. Siya, anong work niya nun? Same company po kami Same ka. Okay, that okay. time. And then, ayun, pinilit ko po talaga maghanap ng work, na work from home. Kasi, actually ako talaga, ayoko talagang yung umaasa na ganun. Tapos sasabihan mo ko na wala ka nang ginagawa. Nasa Facebook, wala pa sa isip ko noon na hindi ka ba thankful na ako yung nag-aalaga ng anak natin, ganyan. Naasikaso ko, kahit walang help ng parents niya, kahit doon kami nakatira sa kanila. So, nagpursige ako na maghanap ng work from home. Then, nag-ipon ako ng pera ng pang down payment dito sa apartment na tinutuloyan namin ngayon ng kids ko. Para lang talaga humiwalay na dun sa parents niya kasi grabe yung kahihiyan. Ako yung nahihiya sa magulang niya kasi yung pag-aaway namin, yung mga salita ba na lumalabas sa bibig niya. Nahihiya ako. Kasi mag-share lang ako about my family, ganyan. Gagamitin niya na sa akin yun para i-trigger ako, para sumama yung loob ko, ganyan. So, nahihiya ako kasi buong pamilya niya kasi nakapaligid lang sa amin. So, yun. Nung nandito na ako sa apartment na inuupahan namin, 1-year-old mahigit na yung anak ko noon, yung panganay ko. So, yun pa din. So, nagsama kami, ganyan. So, ayoko nga maghiwalay kami. So, sabi ko sa kanya, pag dito tayo tumuloy, ganyan. Sabi ko, same pa din naman, lutuan kita ng pagkain, ganun. Asikasuin pa din kita kahit nag-work ako. Work from home sa gabi, alaga sa umaga, sa gabi pa din, alaga din. And then, so habang tumatagal, parang medyo na kasi nga po, yung tipong gabi nagtatrabaho ka siya, uuwi madaling araw. Tapos finance, ako yung nagbabayad, electric bill, water bill, internet, bahay. Ako po. Then one time, nung gabi na nga, madaling araw na siya umuwi. Isang beses lang yun, chinat ko siya, sabi ko asa na siya, chinat ko din yung friend niya. Tapos nagalit siya kasi ba't ko daw pinapahiya siya, ganyan. So nagtalo na kami noon, then sinabi ko din na kahit 500 pesos, mag-share siya sa akin kasi sabi ko sobrang nahihirapan din naman ako financially. Sabi ko ganyan, kahit yun lang, sabi ko pag sa umaga naman wala ka dito, kahit pwede namang i-adjust yung shift mo para kahit papaano makatulog ako bago ka pumasok, maasikaso mo yung, kahit hindi na ako, kahit yung panganay na lang, hindi pa din. So, ayun, kung nagtataka kayo kung bakit nagkaroon pa ng second baby, actually, unplanned. Once lang yung may nangyari sa amin kasi hindi na po Sorry, bakit ka nagpapaliwanag? Batiin mo si Kong TV, nanonood si Kong TV ngayon. Batiin mo. Ay, hello po. Nagpadala siya ng Ay, 15 bulaklak. Payaman. Idol! Hello po. Congratulations. Uy, pang-famas din yan. Oo. Wow. Ay! Iba ang mga taga-creative din. Boss Kong! Gandang gabi sa'yo. Sorry na fanboy lang ako. O game, tuloy. Ayun po. Once lang yun. And then, actually, nung nangyari sa amin, yung decided na talaga ako na wala na. Kasi grabe talaga, kahit dito, Total. parang sinundan ako ng bunganga niya. Mari, total na.
Naikwento mo na rin lang yan, hindi ko tinatanong. Hala! Hala! Na may nagpa-unicorn, napakayaman, napakayabang naman nito. Na may nagpa-unicorn. Thank you. Thank you, Pang. Maraming salamat. Ikwento mo nga sa akin to, Marik. Pinilit ka o hindi? Kasi pag nandito, alam niyo po yung manghihingi ako ng ganyan. Once pa nga nasabi niya sa akin na mas okay na magbayad siya sa ibang babae kaysa ibigay sa akin. Which is hindi naman pansarili yun. Para sa panganay naman namin yun. And binibigay niya siya 1,000, 2,000. Then, once lang po talaga yun. As in, hindi naman niya ako pinilit. Ayan po. Then, Were you after nun, looking forward to it? no po. Kasi sabi ko nga sa kanya, paano ko papayag sa ganun kung grabe mo ako tratuhin, ganyan. Kahit sino naman mawawala na ng amor sa'yo, lalo na sa ganyang bagay. So, nag-aano siya, lalo sa siya nagaganit. So, once lang yun, pinagbigyan ko siya. Then, ayun po. Then after nun, nalaman ko na buntis ako dito sa bunso ko, may girlfriend na siya. And then, nung sinabi ko sa kanya, sabi niya pa-DNA daw. Kasi baka daw hindi sa kanya, ganyan-ganyan. Sabi ko sa kanya, nauubos na yung oras ko sa pag-aalaga sa anak natin. Tapos, pagbibintangan mo pa ako ng ganyan. Hindi na nga ako nakakalabas ng bahay kasi puyat. Tapos, ayun po, nagre-request siya ng DNA. Sabi ko, sige, basta ikaw yung sasagot. Sabi ko gano'n sa kanya. Then, yun nga, sabi ko, nasasabi mo lang yan kasi may girlfriend ka na gusto mo lahat ng sisi na sa akin kahit alam mo sa sarili mo na hindi ko magagawa sa'yo yun. Then, ayun po, fast forward, bago pa pala yun, grabe yung epekto sa akin nun. Naging suicidal ako. Nakalimutan ko yung sarili ko. Nakalimutan ko na may panganay pala akong anak. And yung sakit, grabe yung sakit na dinanas ko nun. Yung tipo na mag-isa ako magpapalaboratory, pumapasok ako sa work, nag-aalaga ako ng panganay namin sa gabi, sa umaga, ganun din. Yun yung hindi ko makalimutan, yung pain. Then, hindi pa din talaga ako sumuko nun. Nagmakaawa ako hanggang sa nalaman na ng mama ko kasi hindi talaga ako nagsusumbong sa mama ko. Yung kahit anong problem, hindi. Nalaman niya na lang sa kapatid ko. Pumunta siya dito. Then, sabi niya, kinausap niya yung magulang nung tatay ng anak ko. Sabi, paano mabubuo yan kung hindi naman laging pumupunta naman pala dito? Ano yung pinagsabay niya yung anak ko, tsaka yung babae. So, nag-decide si mama na ipabaw si... Tapos, ayun, may kasulatan na tutulungan ako habang nagpubuntis ako. Alagaan yung anak namin, tulungan financially. Which is, hindi na tutupad kasi hindi naman siya dito umuwi. Financially, sabi niya sa akin, pag nagka-work na siya, nag-resign kasi sa bigla eh. Pag nagka-work na siya, babayaran niya ako, which is hindi naman natuloy. So, nung nanganak ako, akala ko magiging okay, pero hindi pala. Nung nasa hospital ako, sabi niya sa akin, kaya lang ako nandito kasi nagmakaawa ka, nakiusap ka. Yun dun pa lang, alam ko yung may katabi ako may kasamahan ako dun sa room na nanganak din. Tapos, kasabihan mo ko lang ganun. Tapos kakapanganak ko Narinig pala ng ako. mga kasama niyo doon? Yes po. Yun yung sobrang sakit na parang tumatak sa akin na kahit gaano pala yung paghihirap ko, gaano pala yung
pain ko, parang yung sacrifices ko, parang wala lang. Parang sasabihin sa akin na nandito lang ako kasi nagmakaawa ka. Yung parang akala ko lang naman po na magiging okay na kasi broken family ako. Yung parang pinipilit ko yung sarili ko. Pinipilit ko yung mga anak namin sa kanya na kahit nakikita ko naman na parang ayaw niya. Ayun po. Then, after nun, 4 months, after maternity leave, ako pa din yung maternity benefit na nagamit ako nagbabayad kasi nga wala siya dito. Yung paghihingan ko siya, ang dami niya sa akin sasabihin na sabi niya sa amin daw ng family niya, mukha daw akong pera, mukha daw akong ganyan na ganyan. Pero, buti sana kung pansariling gastos ko or sa akin ko ginagastos yung pera na binibigay niya, halagang 3,000. Dalawa yung anak namin. Sinaga ko yun. Ginamit ko yung maternity ko hanggang sa yung pambayad ng bahay, kuryente dito. Ako pa din. Tapos hanggang sa nag-give up na ako na wala na talaga kahit sabi ko mag-iiyak ako dito, lumuha ako ng dugo. Nakakalimutan ko yung sarili ko. Mas nakakalimutan ko yung may anak pala ako na kung ipipursue ko siya, mawawala ko yung sarili ko, pati mga anak ko. Kasi grabe po talaga yung dinanas ko sa kanya. Then, I'm happy kasi na nagbaussi ako. Share ko lang po na may subpoena na. And hindi dahil for revenge. Sabi ko nga dun sa lawyer, para sa kids ko na parang halagang 3,000 nag-aaral na yung panganay namin. Sabi ko sa kanya, kahit 500 pesos, kahit nasabi mo sa akin na 500 ang pera ko, 1,000 lang yung pera ko. Okay lang ba to sa'yo? Sabi ko nga sa kanya, tatanggapin ko eh. Basta wag lang yung, alam mo po yung zero talaga. Kasi, yung sahod ko, sabihin na natin okay naman po. Pero alam niyo yung nauubos niya ako nakakaipon na ang dami kong gusto para sa kids ko. Nagre-rent kami. Kasi sabi ko nga kahit minimal amount, magbigay ka. Pamasahe. Wala talaga. Sobrang grabe yung tinanas ko sa kanya. Tapos, lately, parang nalaman niya na yun nga po, nagpa-file ako ng case. Nakiusap siya na ganito. Tawag daw. Kasi syempre, sabi din ng mama niya, kahihiyan kasi nila. Ang daming beses ko pinag-isipan yun, kami pa lang, nung hanggang sa may babae na siya. Ngayon, bago na naman kasi yung girlfriend niya. Daming beses kong pinag-isipan yun na yung kahihiyan ng magulang niya, kahihiyan ng pamilya niya. Pero sabi ko, paano naman yung kahihiyan ko na ipagkakalanda ka na tanga ako, bobo ako, popo ako, wala ka kasing tatay, kaya ka ganyan. Kung kahit saan kami pumunta, saan kami matira, ganun yung sasabihin niya sa akin. Sabi ko, paano naman yun? Sabi ko, hindi na lang sa akin, para na lang sa anak ko. Sabi ko, yung sustento. Ayun, and I'm thankful na gumugulong yung case. It's not for, siguro may revenge na din, pero para sa anak ko. Alam niyo po yun, kahit hi, kamusta? Isang beses sa isang linggo, isang beses sa isang buwan, wala. Ayun po. What do you need from me? I think you got everything covered. Ang need ko kasi is, nag-chat kasi siya sa akin. Yun nga po, nalaman kasi ng parent niya na, na nag-file ako ng case. And then, parang nakiusap sa akin yung parent niya na wag. Since sabihin na po kasi yun, di ba, kailangan na lang umattend pag pinatawag. So, parang ina-advise sa akin na wag nang ituloy, wag nang umattend. Then, pati siya nag-chat sa akin.
sabi niya, ano pa din yung word na ginagago ko pa siya, mukha daw akong pera, ganyan. Sabi ko sa kanya, kung maayos ka lang magbigay. Not even, I'm sorry, not even. I'm sorry po. Yung mga panahon pa lang na pinawalang niya kanya verbally. This is not just about the money. Yung money ano yun given yun That's bare minimum May anak kayo Yun po. Actually, moral damages, pwede mong filean ng kaso yan Ayun nga po, actually, nung kinakausap ko ng lawyer noon, yung case na yan ako, very emotional po talaga ako. Kasi syempre hingin po yung mga proof. Sabi ko, ang katunayan ko lang, konti lang, yung screenshot, yung lahat ng nasasakit na salita. Lahat is puro magulang niya, kapatid ko, yung nakaka-witness. Then sabi niya, thankful na din ako, in-advise ng lawyer na psychological violence, i-add ko na din daw. Sa akin, sabi ko, kahit ako, wag na po. Yung for my kids na lang. Pero sabi niya, hindi kasi tatanungin ka din. Ano yung... ganito, naging bullet sa Marik, akin. I'm sorry, we cannot discuss the merits of the case. Okay po. It's called sub judice. Diba? Kala mo lawyer Okay ako, diba? Sub judice, di mo kaya. And honestly, we cannot discuss the merits of the case. Natin pwedeng pag-usapan yan. Kasi Yes, may sorry. sabpina na But if you're here to ask me kung iaatras mo o hindi, my answer is a resounding no. Okay po. No, bakit naman? Naawa. Alam niyo po yung parent niya kasi ngayon, yung may edad na. Yung tatay No, don't tell me. may sakit. No, don't tell me. Habang kinikwento mo sa akin yan, binobola mo yung sarili mo at binibigyan mo ng dahilan sa sarili mo para wag nang ituloy. This has nothing to do with his parents. Okay. You are teaching this stupid guy accountability. Teach him accountability. Yan, di ba? Alam mo, dapat yan ang pinapasikat ng gobyerno natin Maliban nun sa mga pinapasikat natin mga illegal parking. Kung mag-trending sa media yan, malala Di ba sa SOCMED That pinapasikat din natin yung mga yung mga lalaking walang accountability. Dapat yan ang mga pinupuntahan ng, hindi ko alam, may sangay ba dapat ng gobyerno para dyan? Dapat yan. Yung mga lalaking ganyan, yung mga gago na yan, mga bastos na yan, yung mga walang sense of responsibility and obligation, dapat yan. I mean, you're calling, tinan mo to Marik After may kwento sa akin lahat ng kawalangyaan niya, lahat ng masamang ginawa niya, tatanungin mo ako kung papadyaksan tutuloy ko ba o hindi. Tanga ba ako para sabihin sa'yo wag? Ang bobo ko na pag sinabi ko sa'yo wag. Umabot ka na sa punto mo sabihin na, di ba? Opo. There you go. So, yung sabihin na court date na yan tama mali? Tama po. Alam ko nakatanggap ako sa sabihin Ako nagdemanda di ba yung bumasag ng kotse ng anak ko? Court date na yan Alam mo, habang kinikwento mo to look ganito I'm sorry, Marik Hindi ikaw ang unang beses na naringgan ko ng ganitong kwento. Although medyo malala yun sa'yo, may mga mas malala pa. But then again, habang kinikwento mo yan, inaantay kong magkamali ka ng details. Ano bang bakit? Bakit po? Kasi pag nagkamali ka ng details, that's an indicator to me na kahit paano, nakausad ka na dun Because sometimes, whatever yung physical natin, whatever it goes through,
na-overshadow ng puso natin yan eh. Kahit sobrang hirap ng pinagdaanan natin physically, minsan nakakaligtaan natin ikwento pag naka-move on tayo. Gusto kong balikan mo itong kwentuhan natin sa YouTube kapag na-upload na to. Okay po. Lahat ng ginawa niya sa'yo, you remember vividly. Lahat. Lahat ng ginawa niya sa'yo, ikinuwento mo ng malinaw na parang kahapon lang nangyari. Tama mali? Tama po. That's how hurt you are. Or, that's how hopeful you are. One of two things. That's how hurt you are, or that's how hopeful you are. Now, kung ang kwento nito, Marik, ay Papa Jackson, nagbabalik siya sa buhay ko, ay nangangako siya na magbabago, at hopeful ka naman, I'll tell you, mukhang mahal mo naman, give it another try. 1-year-old yung anak niyo eh. But that's not the Hindi na case. po. See, umasa ka. Oh. Hindi na. See? Kita mo, you agreed. But that's not the case. The case is, you are filing a case because tinarantado ka niya and he will tell you, mukha kang pera in the guise na nakikiusap siya. Talaga? And you're contemplating? Huwag na. Filean mo ng kaso yan para matuto yung hype na yan. Before, sobrang hirap. Pero ngayon, parang 10% na lang yung para sa kanya. Para sa amin, 90%. Tigilan niyo ako sa mga Because 10% na hindi ako naniniwala sa his mga... parents. Pero itutuloy ko pa din po talaga. Dapat. Kaya maraming alam mo kayong mga babae na nakikinig sa atin, if you have a similar problem, sabihin na natin na hindi naman kayo pinagsalita na masama. The fact alone ang di nagsustento, kasuhan ninyo. Kasuhan ninyo. Nananawagan ba ako sa bansang Pilipinas? Total, ang higpit natin sa traffic, di ba? Sa mga street parking. Higpitan nyo rin yung patakaran sa mga lalaking walang Kaya naman natin eh. Sa mga lalaking hindi nagpapadala ng sustento sa mga anak nila. Thank you po. Yung ba tanong mo sa akin, ma'am? Yes po. Kasi, wala po kasi din talaga ako mapag-share kung ano yung mga decision na gagawin ko. Kahit sa family ko kasi yun nga po, broken family ako. Nasa ibang bahay si mama. Well, you are not. May other family na kung parang yung mga decision ko, parang Marik. kung ako sa sarili ko baka po kasi makamali ako. Marik. Yes po. Yes po. I don't know if you will agree. But you've been doing this alone for a long time now.
Ewan ko po, pero parang talagang hirap. Siguro kahit may anak na ako, kahit parang I've been doing this, yun nga po kagaya ng sinabi niyo na I've been doing this for a long time na lagi akong may nagda-doubt kasi parang lagi akong naghahanap na yung lalaki na akala ko na parang tutulong sa akin, not financially, pero yung parang alam mo yung masasabihan mo, ganyan, masasandalan mo, wala No, pa. no, no, no. My point is, Kahit you have been doing this alone for a long time now. opo, Matagal na siyang walang tulong sa'yo. Tama, mali? yun nga po yung akala ko kaya kahit pakiramdam ko na nade-disadvantage ko. Before, pinipili ko siya. Kahit ganyan, hindi ko talaga sinasabi sa parents, sa mama ko. Kasi ayoko na masaktan din yung mama ko. And bukod sa may ibang family na siya, parang basta feeling ko po parang may sarili akong battle. Na thankful na lang ako na may anak ako. Kasi kung wala, kagaya nga ng sabi nila, baka matagal na akong wala, nakakaya ko. Sobrang thankful lang talaga ako. Mahirap, though okay naman, kaya ko naman, ganyan. Pero yung kagaya nito, yung kagabi isipin mo na paano ko, yung mga anak ko lang, hindi ko na po alam, but stay strong sa akin. Hirap lang talaga. Well, I don't doubt your ability and your capacity to do this on your own. I don't doubt that. Okay? Yes po. Thank you so much po. Actually, wala ka naman kailangan sa akin. Alam mo, karamihan sa inyo tumatawag sa akin. Wala kayong kailangan sa akin. Honestly. I'm excited for you, Arik. I'm excited for you to discover the potential of what life can bring you without having this guy as a dead weight sa buhay mo. I think Thank you so much po. yeah, I think you are resilient enough para ma-achieve lahat ng dapat mo ma-achieve sa buhay. Thank you so much po. Would send my hugs to your bunso, ha? Thank you po. Ayun nga din nakakalungkot eh. Bakit? Parang naging kagaya ko siya. Hindi ko nakilala yung namatay na lang yung tatay ko na nabalitaan ko, kakamatay lang din kasi ng dati ko, yung biological. Mhm. Na hindi ko man, months ko lang nakita. Bata pa ako nun. Pero iniwan niya din kasi kami ng magto 2 years old ako. Pero yung bunso ko is 1 year old. Yung parang hindi niya kilala yung tatay niya. Well, ibang usapan yan, Marik. One day, papakilala mo sa tatay niya yan. Or, Ayun nga po. my point is, ibang usapan yung pagiging tatay niya dyan. Well, I'm going to ask you that you have to keep your doors open if the father wants to be with the kids. Pero hindi para ipilit mo yan.
Hindi na din ngayon. Dati, grabe talaga. Hello, Marik. Nahawa ko sa'yo, no? But, I'm sorry if I have to say that. No? I think it's the last thing that you need from anybody, maawa sa'yo. But, on the other hand, I hope that um, life will bless you with so much fortune because, your heart is such in the right place. Mabait kang tao. You have a good heart. I hope the universe bless you with so much opportunities and fortune that from here on, life just becomes easier for you. Thank you so much po. I think you deserve that. I think you deserve that. Thank you po. Good luck. Good luck sa'yo, Thank ma'am. you so much po. Sana swertihin ka sa buhay, ma'am. Sana po. I hope all the stars will align to favor your fortune. Mabait ka eh. Totoo lang. Mabait kang tao. Oh, balitaan mo ako ha. Oh, thank you so much, Papa Jack. I'm proud of you. Thank you po and congratulations. Bye-bye po, ma'am. Thank you po. Salamat. Thank you.